So, good day sa inyong lahat mga kabingman. Hello po. Sunday, no? End of the week na naman. Look, wala to. Pa-check nga. End of the week na naman po. Kaya lang nagloloko na naman ang ating internet, no? Pagpasensyaan nyo na. Hello, good day mga karso! Madam Gertrude at saka Sir Alvin of Osaka, Japan, pangalawang beses na mga karsop, dumating na. Okay? Yung pinadala nila sa akin, yung binigay nila sa akin. Nung nakaraan, nagbigay sila ng Invicta watch, no? Na ang laking ganda, gold-plated. Nagulat lang ako just this morning, so dumating na po, no? Nagbigay sila sa akin ng... Actually, sabi ko nga sa inyo, hindi ko deserve tong mga ganito. Kaya lang, syempre sino ba naman tayo para tumanggi, no? Inamin naman ni Madam na may ibibigay pa raw. Ito ngayon. Hindi naman siya totally brand new, no? Kumbaga, nagamit na rin. Galing Osaka, Japan, no? So, nagamit na. Nabili raw nila sa mga sale doon, no? Maraming salamat sa iyo, Madam. Thank you. Kahit na ba sale yan. Para mabigyan ka, mabiyayaan ka ng isang tag. Dito kasi, hindi tag viewer eh. Dito kasi, tag hirap. No? Dito sa, grabe, tag na chronograph, grabe. Napakaganda. Grabe. Isusuot ko to, Madam. Nako po. Hindi ko po alam kung anong nakita nyo sa akin para biyayaan nyo ako ng ganito, no? Pero maraming salamat po. Madam Gertrude, tsaka si Sir Alvin of Osaka, Japan. Hello, bossing! Thank you po sa binigay nyo, Madam. Nandyan si Lola mo? Shoutout sa mother ko, sa kasalukuyan nanonood. Shoutout, Papang! Masaya lang ako this morning kasi may nagpadala sa akin. Nung nakaraan meron din, no? May nagpadala sa akin, Mama ko yan, nandyan yan. Mama ko yan. May nagpadala sa akin ng tag viewer na I think 43mm. Ang laki. Ang ganda, no? 43mm. Ang ganda, di ba? Na chronograph. Natutuwa ako. Kaya sabi ko nga sa inyo, again, Madam Gertrude and Sir Alvin of Osaka, Japan. Mga bossing, hindi ko po deserve to, pero sino ba naman ako para tumanggi? Maraming salamat po. Madalas ko susuot ito, makikita nyo sa mga live ko. Ayan ang mga kumikinang-kinang sa atin, no? Maraming salamat sa inyo. Okay, shout out, good day and good afternoon na Vince Lopez of... Parang mali. Nasaan yung info nito? Mali ako, sorry. Yung info nitong Glock. Taga Pangasinan. Lagpas daw ng Ordaneta. Mali. Sorry. Vince Lopez? Ito ba siya? Ito ba to? Ito. Sino to? Okay. Shout out, Ryan Domondon, no? Sir Ryan Domondon of... Santa Barbara, Pangasinan. Hello, bossing! Pengi ako ng Glock na China. Okay? Pengi rin ako ng Glock na Taiwan. Okay? Yan, yung mga nandyan, pwede dyan. Pengi ako ng Glock na China, Glock na Taiwan, at saka ito yung Glock na high-end edition. Okay. High-end edition, ibig sabihin, talagang quality.
gusto ko ma-compare, mapagbangga-bangga, maipakita sa inyo kung ano yung pinagkaiba ng Glock China versus Glock na mid-class versus Glock na high-end. Okay. Ipagbabangga-bangga natin to. Ano to? Okay, Glock China. Candidate number 1. This is the Glock high-end unit ng ating ka-airsoft. Ryan Dumondon. Pwede, bigyan mo ko dyan. Pwede dyan. Yan, yung 18 na lang. Para pare-parehas na block. Yan. Very good, very good, very good. Okay na? Okay, again. Glock China. Okay, Glock na high, masasabi natin na mid-class. Okay? Glock na high-end. Mamaya na to. Okay, Glock na China, buksan natin. Okay, binuksan natin ha. Glock na China, papakita ko sa inyo ha. Glock na mid-class. Okay. Okay. And this is na Glock na high-end. Medyo lalapit ako sa camera natin para maipakita ko sa... Hindi ako lalapit sa camera. Ilalapit ko yung camera. Ifo-focus ko na lang rito. Okay? Ayan ha. Baka magkanda palit-palit eh. Ryan Dumondon, relax lang sir ha. I-discuss ko lang. Para lang malaman ninyo. Ito yung Glock na high-end ha. Okay. Sige, lapit lang natin yung camera. I-set ko lang ha. Okay, Lucas, kunin mo na yung mga camera muna. Okay. Ayun. Okay. Okay, sige. Ako na. Ayan. Ayan na. Makinig kayo mga ka-airsoft ha. Sandali. Sineset ko lang yung mga camera natin ha. Pagpasensyaan nyo na po. 4 na camera ang ginagamit ng ating production eh. Para maibigay ko sa inyo yung mga first-hand information at saka yung mga talagang kailangan ninyong matutunan, malaman, no? I-set mo na yung charger nito, baka hindi tayo umabot, no? Ayan. Ayan. Dali lang, ha? Relax lang, mga ka-airsoft, ha? Ano lang po, sineset ko lang para po ano tayo, no? Ayan. Okay, so, yun ang mismong ano, ito ang mismong guide ko. Ayan, okay. Ayan. Ayan, sige. Okay, ayan, mga ka-airsoft. Nakatutok sa atin yung camera ngayon, ha. Okay, this is the Glock China. This is the Glock. Itong pangalawa, this is the Glock. High-end to, kasi mid-class to, no? Umarex din kasi to. Versus the Glock high-end. SRC and Umarex collaboration. Okay? Start tayo. This is the Glock China. Pag tinignan ninyo, ito yung lower niya. Tignan nyo yung hammer assembly niya. Recycled alloy yung ginamit. Okay? Kuha tayong panturo. Ito, mga ka-airsoft, ayan ha. Ayan, tignan nyo yung relo na binigay sa akin ni Ma'am Gertrude. Maraming salamat. Alam mo, tuwa ako na grabe, nakakataba ng puso. Hindi lahat, di ba? Yun, ang katwiran nila, wala raw silang, wala kasi silang mga anak. Ngayon, tapos naaaliw si Bossing, si Sir Alvin, sa tuwing napapanood niya ako. Ako raw yung pampatulog nila sa gabi. Grabe. Paano kayo nakakatulog sa lakas ng bunganga ko, mga madam? No? Okay. Mga ka-airsoft, na muna. Kung mapapansin ninyo, ito iusog ko nga muna. Ang gulo eh. Okay, dito. Okay. This is the Glock China. Ayan ha. Kita sa camera. 4 camera, 4 na camera ha. Okay. Kung makikita nyo to, mapapansin nyo itong part na to. This is the hammer assembly. Okay? Ito yung nagpapagana sa mismong unit natin. Okay? Kung mapapansin nyo yan, hindi ko lang alam kung kita yung quality. Ayan ha. Alloy. Alloy siya. Okay? Recycled alloy. Okay? Yan ang laman ng Glock China. Ayan. Paano ba makikita ng maganda yung alloy? Yung liwanag kasi masyadong no? Pero, ayan, makikita nyo. Alloy siya. Kung makikita nyo lang yung color, kung manonotice nyo lang, hindi siya stainless talaga. Okay? Ayan na, alloy. Ayan na. Okay. Ngayon, tignan nyo rin yung slide niya. Ayan, no? Ayan, kung mapapansin ninyo, recycled alloy. Madali mo kasi makikita, mga ka-airsoft, kung basal alloy or virgin alloy or
recycled alloy. Pag recycled alloy, hindi siya maputing-maputi. Medyo may mga mapa-mapa, may mga dumi. Yan ang ang China version na Glock. Okay? Ayan, yan ang laman loob ha. Okay, tabi natin muna. Okay, papakita ko sa inyo ngayon is the mid-class. Masasabi natin, no? Okay, kung mapapansin ninyo, combine. Ayan, merong alloy na part which is ito. Okay, yung lower receiver. Merong merong CNC steel dito. Okay? Not all of the parts na nakalagay sa kanya ay hindi, sorry, hindi yata to CNC steel kaya. Okay, sige, ayun, ayan, ayan na, alloy, CNC steel. Bluetooth connecting. Ayan yan yung ano niya, yan yung mismong ano niya. Okay, ulitin ko ayan alloy, CNC steel. Okay, ayan. Ngayon, ito yung Glock na mas high-end Okay. Kung mapapansin niyo yung slide niya, meron na rin part naman ng CNC steel. Ito CNC steel to. Ito yung mismong tumutulak sa hammer. Okay, ito yung tumutulak sa hammer Pero yung the blowback housing is steel alloy. Ayan, okay? Ibig sabihin, good, better. Okay? Good kasi okay naman, pumuputok, pero don't expect too much sa China. Okay? Mas better kasi mas matindi. Okay? Ngayon, pakita ko sa inyo yung Glock na high-end. Alisin na natin to kasi pasensya na, baka magkanda halo-halo. Okay? Dali Mga Airsoft dito sa ibang shop, hindi ituturo sa inyo yan. Pucha, ayaw pang pumasok No? Sa iba, hindi ituturo sa inyo yan, pero dito sa Big Man, ituturo ko sa inyo yan para hindi kayo mapahamak, Okay, tabi na natin tong Glock China, hindi naman kasi yan yung order. Tabi na rin natin tong Glock na mid-class dahil hindi naman kasi ito yung order ng bossing natin. Tabi na. Focus tayo dito sa Glock na high-end. Okay, kalagin natin. Atakin ito pababa, push, backward, forward. Ay, sorry. Forward. Okay, ayan, makikita nyo na. Tumambad na agad. Okay? Wala siyang alloy. Lahat CNC steel. Ayan, CNC steel. Okay? Plus, yung hammer assembly niya, hindi alloy. Kung hindi, stainless steel. Saan ka pa? Diba? Kung sa iba, alloy to, pero sa kanya, CNC steel. Tapos, yung mismong hammer assembly niya is stainless steel. Ang tanong ko, ano ba mas matibay? Alloy, steel, or stainless? Yan definitely mga Airsoft, talagang di hamak naman na mas matibay ang isang stainless kesa sa kumukuha ako ng ng sample. Sorry lang iniwan ko kayo, pero nandito lang ako mga Airsoft, no? Kumukuha lang ako ng sample ng alloy para meron ako ma-sample sa inyo, okay? Para maipakita ko sa inyo yung sinasabi kong tigas ng alloy. Wala akong makita Ayan. Wala akong makita ng stainless. Tingin tayo. Gusto ko kasi may maipakita Wala. Ayos mo nga yun. Okay. Ayan. Ayan. Sige. Ayan papakitaan ko kayo yung high-end version na Glock. Ayan ito. Ayan walang alloy. Lahat sa kanya CNC steel. Okay? Pero yung gitna niya is stainless steel. Matibay, matindi. Ganon din yung slide niya. Okay? Mapapansin nyo, CNC steel yung paligid.
Hindi siya katulad ng mga budget meal kanina na alloy. Okay? Ayan. Kaya matigas tong part na to. Matigas to. Kaya itong unit na to, capable of 12 kg, capable of 14 kg, and capable of CO2. Matigas talaga to. Okay? Ngayon, dako tayo rito. This is an example of materials na alloy. Ayan ha. Bibigyan lang naman natin ng konting katarungan. Okay? Ayan, makikita nyo alloy to. Alloy yan, ayan, nag-crack nga. Ayan. Alas na yung long nose. Nasa loob. Kunin mo. Ang hirap nito pambali. Ayan o, tignan nyo to, mga arso po. Ayan o. I-bend lang natin. Dali, yung long nose. Alloy nga ba to? O baka naman steel to? Ano ba yung magnet? Ito. Ito, may steel. Steel dito yung tornilyo. Pero itong frame, hindi ito steel, alloy ito. Ayan na. Ayan, pakita ko muna sa inyo. Wala kasi yung long nose. Ayan, ito. Ito, alloy ito. Tingnan nyo, yung alloy, ang hirap niyang, matigas siya. Okay? Pero kung mapapansin nyo yan, mga airsoft, madali siya, brittle yan. Ayan, alisin ko to ha. Ayun. Pansin nyo? Ayan, nawara ko. Ayan, ganyan ang alloy. Matigas siya, pero malutong. Ayan, ayan, Ang alloy, pag pinasok na ng oxidation, yung mismong materials, pag kumbaga nagkaroon na ng umido, dire-diretso na yan. Ang alloy, lumalambot talaga. Lumalambot. Ayan, pakita ko sa inyo, Yan, mapapansin nyo, ayan, di ba? Yan ang alloy. Okay naman siya, matigas naman siya, kaya lang, yung katigasan niya, ayan, ito, pansinin nyo to, ayan, konting ko lang, pihit ko lang, hindi ko naman pinepersa. Kasi kung pinepersa ko, mapapansin nyo, gaganin yan, ayan. Konti lang, ayan, ganyan kalambot ang alloy, di ba? Ngayon, pwede naman magkaroon ng alloy parts yung baril natin. Pero pag nagkaroon ng alloy parts yung baril natin, kailangan doon sa mga places na hindi delikado, hindi sa hammer. Okay, ayan, ayan. Ayan, kita nyo naman, lumalagotok. Alloy yan. Okay, ito pa, ito. Medyo pingasin natin ito. Tingnan natin kung kakayanin natin, Kaya lang, for safety, baka may tumalsik, Baka may tumalsik. Tatakot ako. Baka tumalsik sa mukha natin, look, Tsa. Ayan, ito na lang. Ayan, napipingas, di ba? Ganyan ang alloy, malambot. Alisin nga natin itong bisit na tornilyo na to. Ayan, okay, di ba? Yan, alloy yan. Okay? Kaya, yung unit ninyo, okay naman kung bibili nyo yung budget meal, Okay. Kaya lang, syempre, tingnan nyo yan, ayan, Uy! Diyan nangyari. Diba? Bakit ganun kalambot yung alloy? Kasi, eventually, yung alloy, pinapasukan ng oxidation, Kumbaga, nasisira rin talaga siya. Ayan, grabe, ang lutong, ayan, ayan, pwede nga kamayin, Okay, di ba? Dako tayo ngayon sa stainless steel. Ito, stainless steel kasi ito, kaya lang medyo meron ng ayan, mapapansin nyo, kahit anong pihit ko, kahit i-bend ko, ayan, ayan, ala, nahihirapan lang ako. Ayaw niya mabitak. Ayaw niyang maano. Ayaw niya. Ganun katindi ang stainless steel, Tsa. Gusto mawarak siya, Wala. Stainless steel. Okay? Ayan, katulad nito. Ayan, stainless steel. Ayan, mapapansin nyo. Ibebend natin, Ayaw. Ganun siya katigas.
Ay, ayaw. Okay, yun na lang, no? Okay, again, recap ha. Walang alloy na parts, stainless steel. CNC steel. Okay? Yan. Kaya yung budget mill na Glock, pumunta kayo sa budget mill na Glock, kayo na ang bahala. Okay? Yan yung pinakita ko lang naman, hindi para sirain yung brand. Pinakita ko lang para at least may idea kayo kung ano yung sinasabi ko sa inyo na difference ng alloy versus sa difference ng mismong ng high-end versus sa difference ng mga budget mill unit. Okay? So, next natin, balik na natin dito para dire-diretso na yung ating live, no? Okay, dali okay, inaayos lang namin mga ka-airsoft. Ayan. Ayan na, okay na, nakaset na lahat ng camera, no? Yes. Tingnan mo kung kita sa lahat ng camera. Nagbago tayo. Okay lang dyan. Okay, mga ka-airsoft pa yun budget meal, no? Naipakita ko na sa inyo. Okay? So, balik na natin to kasi ito yung unit natin ka-airsoft. Pasok. Okay, ngayon, merong nagtatanong dito. Big man, bumibili ba kayo ng mga pinagsawaan na unit? Big man, bumibili ba kayo ng unit na second hand? Big man, bumibili ba kayo ng unit na ayaw ko na? Yan, nandito yung question. Unang-unang mga bossing, brand new kasi yung mga binibenta namin. Hindi po kami bumibili ng unit na second hand tapos ibebenta namin sa iba. Hindi po, no? Bumibili kami kung sakasakali gusto nyong ibenta yung unit nyo na second hand, kakahuyin namin. Yung kakahuyin namin, ipapart out namin. Okay? Kakahuyin namin para dun sa mga ka-airsoft namin na nasiraan. Hindi namin ibebenta sa kanila yung mga parts. Halimbawa lang ito. Ayaw mo na, sira, may sira na, okay, may depekto na. Pwede mo ibenta sa amin to, bibili namin. Ngayon, gagawin ko rito, kakalagin ko to hanggang sa pinakamaliliit na parts. Okay? Ito, yung mga parts na makukuha ko rito, yun ang ibinibigay ko doon sa mga ka-airsoft namin. Kaya lifetime warranty kami. Okay? Lahat ng parts na meron to, at nasiraan yung ka-airsoft, meron kami pwedeng ipamigay, itapal, ibigay. Di ba? Yun. Ibibigay lang namin sa ka-airsoft kung sakaling nasiraan siya. Kaya, dito sa Big Man, may lifetime warranty. Okay? Siyempre, wag lang yung mga major parts. Pero kung sakaling mga minor parts, tapos meron naman tayo, libre na yon. Kahit major parts, basta meron tayo, libre-libre yon. Okay? Wag lang yung resulta talaga ng misuse. Di ba? Halimbawa, nasunog na yung unit. Putya, pwede pa ba mag-claim ng warranty yon? Hindi na, di ba? Ayun, no? Kaya, yun ang sinasabi ko lang sa inyo mga ka-airsoft na. Tapos ito, bumibili ba? Bakit ka darating na ito? Pakinggan nyo to, napaka-importante nito. May apply nyo to hindi lang sa airsoft nyo, pati sa buong buhay nyo. Okay? Bakit ka bibili bakit darating ka sa punto na yung unit mo ibebenta mo? Isa lang ang dahilan nun. Halimbawa ito, binili ko. Okay, binili ko. Pangarap ko, halimbawa to. Halimbawa lang pangarap ko. Pero hindi ko pangarap to Kasi matitindi yung pangarap ko pagdating sa baril The Desert Eagle. Pakita ko lang sa inyo. Nandito sa Big Man, nasa akin yung isa sa pinakamahal, matinding version ng Desert Eagle. The Desert Eagle Tiger Edition. Ito nyo? Wala kayong mabibili niyan, wala kayong makikita niyan. Dito lang sa Big Man yan. No? Nasa collection ko yan. Ayan The Desert Eagle Tiger Edition, no? Kita nyo. Di ba? Wala kayong makukuha niyan, mga ka-airsoft, dito lang sa Big Man yan. Diba? Yan ang mga collection ko, no? Kaya, kumbaga hindi ko na para gustuhin pa yung Glock. Ayan, no? Dalawang version yan, di ba? Ayan, no? The Desert Eagle, kanina Black Tiger Edition. The Desert Eagle Silver Tiger Edition. Ito nyo? Dito lang sa Big Man niya, wala kayong makikita sa iba niyan. The Tiger Edition Desert Eagle, ayan, no? Ayan, di ba? Dito lang sa Big Man meron yan, no? Ako lang ang meron yan, mga airsoft. Hindi naman sa pagyayabang, Kasi nasimulan kong kolektahin talaga Desert Eagle, ever since when I was a kid, no? Okay, so, bakit darating sa punto na halimbawa ito binili ko? Okay, binili ko siya. Bakit darating sa punto na ibebenta ko to? Kung mahal na mahal ko siya.
Di ba? Kung gustong gusto ko siya, kung naibibigay niya yung expectations ko, kung nase-serve niya lahat ng pangangailangan ko, bakit ko siya ibebenta? Hindi darating yon. Hindi darating yon. Darating lang yon kung sakasakaling hindi niya kayang ibigay yung expectations mo. Kung sakasakaling hindi ka nag-e-enjoy sa kanya, darating sa puntong ibebenta mo siya. Pero kung enjoy ka sa kanya, nasasarapan ka sa kanya, na ibibigay niya yung pangangailangan mo, expectations mo, hindi mo siya ibebenta. Di ba? Ibebenta mo lang siya kung hindi ka enjoy sa kanya. Bakit ka darating sa puntong hindi ka nag-e-enjoy sa kanya? Kung pangit siya. Di ba? Kung pangit siya. Pero kung nag-e-enjoy ka sa kanya, upgraded siya, hindi mo siya bebenta. Di ba? Bumili ka ngayon ng big bike. Bakit darating sa punto na yung big bike, ang sarap-sarap naka-big bike, bakit ibebenta mo yung big bike? Pag meron ka ng ibang gustong model ng big bike. Diba? Pero habang nag-e-enjoy ka sa kanya, hindi mo siya ibebenta. Bakit ka darating sa puntong bebenta mo siya? Pag hindi mo na siya gusto. Okay. Kaya dito sa Big Man, importante na ma-guide ka namin doon sa unit. Maipakilala ko sa iyo, ano ba talaga to? Ano yung pros, ano yung cons nito, ano yung advantage and disadvantage nitong unit na to. Pag hindi ko ginawang pinakilala ko sa iyo to, ang mangyayari sa iyo, mapapasubo ka rito kasi akala mo maganda. Hindi lahat ng nakikita mo maganda. Okay? Ang bawat barel, merong, kumbaga parang, may binabagayan. Halimbawa ako, sa estado ko, sa tipo ng haba ko sa paghahabi, hindi na para mag-glock pa ako. Okay? Hindi na para mag-glock pa ako. Kasi, tagal ko na sa airsoft. Tapos, kilala ko na yung glock. Para mag-glock pa ako sa ngayon, hindi na pwede yun. Diba? Walang iniwan. O, sige. Nakakatikim ka na ng mga big bike, nagda-drive ka na ng big bike. Alangan naman mag-drive ka pa ng pocket bike. Pocket bike, yun yung mga 49cc. Yun yung mga ang makina parang grass cutter. 'Di ba? Nakakapag-drive ka na ng street legal na mga motor na scooter, bakit ka pa magda-drive ng pocket bike na maliit? Okay, 'di ba? Ganon din to, nakakapagpaputok na ako ng mga ibang model, ibang version, bakit pa ako mag-glock? Diba? Kumbaga, merong binabagayan, diba? Hindi lahat ng tao nakita mo glock, bagay sa lahat ng tao ang glock. Hindi ganon. Okay? Ako, katulad ako. Oh. Share ko lang sa inyo ha. Ang totoong barrel ko, ang live unit ko is the CC Shadow TS2. Ganito yung tunay ko. Ganito yung tunay ko. Yung service fire, ay yung service, akala mo naman nasa servisyo. Yung daily pistol ko, daily firearm ko, ganito. Diba? Ito yun. Sarap po. Diba? Ito yung daily firearm ko. Ngayon, para bumaba pa ako sa Glock, hindi na. Kasi ito na, dito na ako sanay eh. Grabe oh. Diba? The everyman's dream. O, yan. Sinare ko lang sa inyo, no? Kaya importante na pag bibili kayo ng airsoft, masigurado ninyo na yung airsoft na bibili ninyo is talagang maganda para sa inyo. Pag napasubo lang kayo, pag bumili lang kayo ng kahit anong makita nyong airsoft, bandang huli, hindi makikita nyo na hindi naman pala compatible sa inyo, hindi maayos para sa inyo. Sayang lang ang pera, ibebenta nyo lang ng palugi. Sa tingin mo, binili mo to ng 5,000. Halimbawa lang, binili mo 5,000. Kinabukasan, ginamit mo na, mabebenta mo pang 5,000. Hindi na. Pababa na yung value niyan, di ba? Okay, ayun lang, no? Nag-share lang ako kasi hindi ko TS na hindi sagutin yung inquiry rito ng ating ka-airsoft, no? Kumbaga, ito kasi yung mga inquiry na Sir, yung ice pick, sabi nito nagsalita. Sir, yung ice pick niya po kanina stainless siguro yun. Paki-block nga to. Raymond U. Oxina. Pag sabi ko sa inyo pag may mga ganyang
Paki-block mo na. Pakisabihin mo, paki-block yung Raymond U. Oxina. Paki-block yung Raymond U. Oxina. Medyo hindi maganda yung tabas ng bibig. Baka mahawa pa yung mga ibang ka-airsoft na matitino eh. Okay, no? Sige, ito. Review and unbox na natin to. Unit ng ating ka-airsoft, Ryan Dumondon. Hello, bossing! Ano to? Si Sir Ryan eh, taga Pangasinan. Gusto ko nga i-deliver to, kaya lang ayaw ni bossing. No? Ba't parang wala akong sound system? Nakahina ba yung volume? Okay, Ryan Dumondon, bossing? Okay, number 1. Lagyan natin ng silicone oil yung barrel. Okay? Kasa, ilak manually, lagyan natin ng silicone oil yung mismong nozzle. Okay. Ito. Okay? Press the valve, then spray. Okay. Ngayon, sprayan din natin sa inlet valve. Buksan natin to, spray. Okay. Yung mga tao na medyo nahahaselan kasi inaalis pa yung base plate, pwede nyo po itong butasan dito. Pwede nyo siyang butasan and nakatapat yan. Kumbaga, pag binutas nyo, hindi nyo na kailangan alisin to, no? Kasi may mga ibang tao na ayaw na inaalis to, nahahasel daw sila. Butasan nyo lang po rito. Pwede yun. Ngayon, kuha tayo ng hangin. Ang compatible na hangin dito is 12, 14 kg and CO2. CO2 ganito yon. 14 kg ganito rin yon. Kaya lang may nakasulat na number 14. Design yon para sa mga rifle. Kayang-kaya niya. Malakasan, no? Itong unit na to, pang malakasan to sa totoo lang. Kasi talagang full upgraded to. Okay? Hatakin natin to pababa. Lagyan natin ng hangin. Naka fine tuning, naka trigger job. Naka ano ba to? Naka fine tuning, naka trigger job, naka half up rubber. Okay, no? Pasa upside down then press down. 1 2. Okay, 2 seconds. Okay ha, 2 seconds. Lagyan natin 2 seconds. Tawagin mo si mama mo. Ayan, ayan na. Okay, so nilagyan natin 2 seconds, hatakin ito pababa, balik natin ito. Okay? Ngayon, pump lang po tayo rito. So, pump, hatakin natin ito pababa, then place your other thumb here, all the way hatak. Tanong mo kay sir yung may-ari nito. Sir, naka-repair type half rubber yung unit. Yung payment niya, parang nakita ko rito, mali. Naka-repair type half rubber. Po siya, tindi nito. Pakita ko lang ha. Pakita ko lang. Ito ha. Ito, i-chrono ko. Para makita niya kung ilan ang magiging ano nito, FPS ha. Sana gumana yung chrono natin ha. Okay? Pump tayo. Okay, pag naka-repair type half rubber, ang gagamitin niyang bala rito 0.30 na. 0.25 to 30. Okay? Kaya pakita natin yung chrono. Mga airsoft, tingnan niyo yung chrono nito ha. Naka-repair type half rubber to, ibig sabihin naka-upgrade. Ay, meron na ba akong ano? Hangin? Meron na, no? Kaya naka-upgrade po ito, no? Ang Glock normally 300 to 320 FPS. Tingnan natin to. Firing! Uy! Battery na naman. Hindi, ayun. Umaano na naman yung sensor. Visit. Saan? Wala. Dali. Naglolo ko na naman yung sensor nito. Shhh. Ayun puro babies Pumapasok. Oo. Pwede mo bang alisin sandali? Gusto ko ma-ikrono para makita ni bossing, makita ni bossing natin Iano mo nga,
Taktak mo nga, sandali. Dali lang ha, sandali lang mga ka-airsoft ha. Nanonood si Sir Takyon. Ayan, yan. Boss, naka Reaper type half rubber. Kung makikita mo, naka color gray. Pero kung ayaw mo yon, pwede kong baklasin. Kasi nakita ko kasi yung presyo, medyo iba. Taktak mo lang muna to. Taktak natin. Dali ha. Para makita ni Sir yung chrono. Sige, taktak mo. Para makita ni Sir yung chrono. Wala, hindi niya makikita ng maayos pag ganyan eh. Para makita niya yung difference nung sinasabi kong half rubber. Mga airsoft, sandali lang po ha. Huwag kayong mawawala. Tataktak lang ni Lucas na. Para makita niyo yung difference. Sige. Okay na? Ayan, sige. Basta mawala lang yung mga alikabok. Kasi yun ang nakakagulo. Kaya lang bossing, merong advantage and disadvantage yun. Pag katulad nito, naka-half rubber na. Hindi ka na pwedeng gumamit ng .20 sa kanya. Although pwede naman, kaya lang liliko-liko. Pag lumiko-liko, hindi ka rin mag-e-enjoy, di ba? Ayan. Gagamitan mo lang ng .20 pag magkokrono ka lang. Di ba? Katulad dito, magkokrono tayo. Maglagay akong .20 ha. Pero ang gagamitin mo rito is pinaka-the best na yung 0.30 grams. Okay? Tapos, huwag papabayaan sa silicone oil. Yung Reaper type na half rubber, napakagandang gamitin. Pero pag napabayaan mo siya sa silicone oil, hindi siya magandang matutuyuan, ha? Pasok! Firing! Tingnan natin kung gagana. Naka-on na? Firing! Ba't wala? Ano ba yan? Ang lakas-lakas na eh, sayang. Pagpasensyahan nyo. Warak na yata. Alam nyo ba, ilang years na to? Ay, naiinis ako. Anyway, mamaya na lang bubuksan na lang, no? Okay, video. Sayang. Gusto ko sana ipakita pero ang FPS nito nasa 400. Siguro mga sabihin na natin 380 to 400, no? Kaya lang yun nga, naka-repair tayo half rubber. Kung gusto mong mag-maintain, retain natin yan, okay lang. Pero kung ayaw mo, alisin na lang natin. Okay, pwede ko naman, madali lang naman yan. Okay mga airsoft, this is the Glock High-End Edition by the Umarex SRC collaboration. Glock 17 Gen 5, firing. Lakas oh. Open slide. Kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Unit po ng ating airsoft, Ryan Dumondon. Hello, bossing! Okay, how much po Glock 19, Boss Bigman? Sorry po, we don't cater Glock 19, no? Wala kaming Glock 19 as of the moment. Go for the version ng Glock 17, standard unit. Biruin mo Glock 19, mas maliit pa rito. Diba? Sayang lang. Sayang yung unit doon. Hindi ka mag-enjoy doon. Late nun. Go for the standard version, bossing. Ganito yung standard size. Napakaganda nito. Okay? Okay mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Mamaya see you Norte. Pinagbuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yun po paglalaro ng airsoft. Syempre, hatid sa inyo ng inyong lingkod, Bigman. Thank you po and have a blessed day mga airsoft. Bago po ako umalis, bago ko kayo talikuran, pakinggan po ninyo to. Walang katulad, gamit ay legit, lagi manalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Bigman, walang katulad, gamit ay legit.
kid. Big Mike.